Yo, what's up mga kamata? For today's video, gagawa tayo ng video. Importante itong gagawin kong video ngayon kasi marami nagre-request sa akin kasi marami nagko-comment dun sa in-upload ko dati, yung cross country ko mula Taiwan papuntang Dubai. At ayun, maraming nagko-comment dun sa in-upload ko. At ganoon din sa FB ko. Nagme-message din sila. Sir, paano ba magpunta ng Dubai mula Taiwan hanggang papuntang Dubai? So, hindi kasi kompleto yung sinabi ko doon. At saka walang mga ano ba mga dadalhin mo, requirements mo, etc. So, itong video to, sasabihin ko sa inyo ano ba yung mga requirements, ano ba yung mga dapat ipakita sa immigration sa Taiwan at sa Dubai. Yun. Mga mata, ito na, sasabihin ko na. At umalis ako ng Taiwan dati, 2020, kasagsagan ng COVID yun. Yun, kasagsagan ng COVID yun. Tapos, sa hindi mo nakakaalam, hindi ko first time pumunta ng Dubai kasi pumunta na ako doon dati kasi nandun yung asawa ko po. Nandun yung asawa ko. So, ilang beses na ako nagpunta ng Dubai. At ganoon din sa Taiwan, parang pangalawang balik ko na ng Taiwan doon, magkaibang employer. At yung time na ngayon, 2020 yan, kasagsagan ng COVID. At yung mga mata, December 10 ako umalis ng Taiwan yon. Tapos, ang naalala ko, November 25 yung last day ko sa trabaho. And then, October, nag-resign na ako. Nagpaalam na ako sa tagito sa employer ko na magre-resign na ako. So pinayagan naman ako. Tapos after ko mag-resign, nagpaalam na ako dun sa broker ko na sabi ko nag-resign na ako dun sa company. And then hindi ako uuwi ng Pilipinas at magto-tourist visa ako sa Dubai. And then sinabi naman, sige, sige lang, okay lang, walang problema. Basta meron kang ipapakitang ticket na siguradong pupunta ka na talaga ng Dubai visa ganon. Sabi ko sa kanya, mag-check ko muna sa mga agency kung saan may mga mura na ano. Ako kasi 3 months visa ako. 3 months visa yung kinuha. Siyempre kung 1 month lang. Maghahanap naman talaga ako ng trabaho. Siyempre kulang yung 1 month. Mas maganda 3 months. 3 months na yung kunin mo. 'Di ba? Tapos, nung nakahanap na kami ng agency, may mga agency na pwede ticket lang, pwedeng visa lang, ganun. Iba-iba tayo, iba-iba sila. Pwedeng lahatan na sila na bahala. Ticket mo papunta, ticket mo pabalik, at 3 months visa, tapos 1 month visa, ganun. Sa Dubai na pinagtanungan namin, ito nga, sinulat ko nga, na-ready ko. Ito yung mga legit, yan, Pinoy Tourism, tapos Silver Century Travel and Tourism, RIA Agency. Ang naalala ko, Pinoy Tourism yata yung pinagkukunan namin diyan ng visa. Mga kamatagay ng sinabi ko, iba-iba ng agency, tapos iba-iba rin ng price. Siyempre, iba-iba yan ng maliit, mababa, mataas, tapos siyempre kung 1 month lang, mas mababa yung 1 month, tapos ticket, tapos kung 3 months naman, mas mahal, tapos balik ka ng ticket. Nga pala, kasama rin pala dun yung travel insurance. Yan, sa mga agency na ng travel insurance. Kasama na yan pag halimbawa, kino yung package nila. Package na balikan na ticket, travel insurance, tapos 3 months visa. Yan. Ganyan siya. Yung mga magkakasama package siya. At nung ako mga kamata, ang kinuha ko sa agency, visa lang. Yung visa at saka travel insurance. Okay? Yung ticket, hindi ko siya kinuha na yung balikan. Kasi nga, mahal. So, nag-canvas kami sa airlines ng Emirates Airlines kasi yung meron dun sa Taiwan. So nag-check kami kung kukunin namin yung package, mas mahal. So siyempre dun tayo sa mas nakakatipid. So ulitin ko, travel insurance lang tapos 3 months visa yung kinuha ko. Tapos nag-DIY na lang kami ng ticket. Yung ticket ko papuntang Dubai, siya, Emirates Airlines yung sinakyan ko. Tapos yung pabalik ko, Cebu Pack. Hindi siya dami ticket na yung pabalik. Confirm yun. Baga, bahala na. Parang ganun ba? Bahala na kung ma-upload ka o hindi. Pero hindi ko sinasabing 100% na sigurado ha. Depende pa rin. So, yun. Ulitin ko, yung papunta ko doon na DIY, Emirates Airlines yung sinakyan ko. Tapos, Cebu Pack yung pabalik ko sa Manila.
Ganun siya. Mga kamata, based on my experience, syempre, nakarating ako ng Dubai. Para sa akin, hindi naman mahigpit yung Taiwan ng, yung mga immigration officer sa Taiwan, hindi naman ganun kahigpit. Pero syempre, may chance pa rin na baka mamaya kulang yung papers mo ipapakita. Syempre, ma-upload ka, ganun. At saka mga kamata, kung kukuha ka ng siguro pwede rin yung dummy ticket. Pwede rin yung dummy ticket kasi hindi naman nila malalaman yan. Kung kukuha ka sa agency, dummy ticket, pwede rin yun. Medyo makakatipid ka syempre. Kung visa na sa'yo yan, tapos travel insurance. So, ayun yung mga package nila na binibigay sa inyo. Pwedeng all-in, pwedeng DIY. Bahala na kayo kung gusto nyo. At nga pala mga kamata, ang visa, parang 3 to 5 days lang nalabas na agad yan. At nung ako mga kamata, nag-book ako ng ticket, November yun eh. Para mga first week ng November. Siyempre, mas maganda, mas malayo para mura pa lang yung presyo niya. Tapos, alam mo ba, gagayahin niyo yung sa akin. Tapos, yung sa kausap nyo sa Dubai na agency, siguro kung, for example, December 10 nga yung alis mo. Ako kasi parang December 1 or 2 yung lumabas na yung visa ko, parang ganun. Pero hindi pa naman yan tendency na pag lumabas na yung visa mo ng December 2, ipiprint, isesend sa'yo sa email, tapos ipiprint mo. So, ganun. Hindi pa yun ang counting yan. Basta dumating ka ng Dubai, doon pala magkakount yung 3 months visa mo. Tapos, mga kamata, mas maganda, may kaibigan kayo doon or pamilya, basta kahit ano. Kasi mas maganda, sila na yung pupunta doon sa office nila para sila yung mag-inquire para hindi kayo mahirapan kasi syempre mahirap pag through message lang, ganito. Kung may kaibigan kayo doon, mas maganda, mas madali. Para yung kaibigan nyo, pupunta lang doon sa office na yon tapos mag-inquire. Magkano ba yung Taiwan to Dubai na package, 3 months visa, ganito. So, sasabihin naman sa inyo, for example, 2.5 po ma'am, for example lang hindi ko natanda kung magkano eh. So, alam mo ba, 2.5 po, o sa 2.5 dirhams. So, sasabihin sa inyo ng kaibigan nyo, ma'am, ganito po, ipoprovide nyo yung ganito, etc. So, ganun siya mga kamata. Mas maganda may kaibigan kayo doon, pamilya na mag-aasikaso. Okay? Na sinabi ko, kasagsagan nga ng COVID yun nung time na yun. Umalis pa rin ako. So, mahigpit yun eh, mahigpit. So, nag-check kami sa airlines ng Emirates kung ano ba yung mga dadalin mo doon, ano yung mga dadalin mo, ano yung dapat mong So, nung time na yun, nagpa-PCR test pa ako. Kasi dati, nakatira ako sa Hsinchu. Nagpa-PCR test ako doon sa National Taiwan University Hospital. Dapat, English yung English yung nakasulat doon. Wag puro Chekwa. Tapos, hindi ko lang alam ngayon, syempre, wala na ako sa Taiwan, 2020 pa yun, 2023 na ngayon, matapos na. So, 3 years ago na. So, hindi ko lang alam, baka mamaya, hindi na kailangan ng test, di ba? So, i-check nyo rin sa airlines kung ano yung mga kailangan nyo. Ganun siya. Baka mamaya, kailangan pa pala, mahigpit pa pala yung immigration sa Taiwan. Ganun, di ba? Hindi natin alam. So, i-check nyo, i-double check nyo. At tapos mga kamata, ang huli yung tenancy contract. Kasi ako kasi, di ba sinabi ko, nandun yung misis ko. Kasi nga may plot, may plot kaming, may plot kaming pinapaupahan doon. So, tenancy contract yung tawag din eh. Pag may mga plot ka doon, may mga pinapaupahan. So, kailangan yon. Kung may kaibigan kayo doon, kamag-anak, or basta, makiusap na lang kayo, pwede ko bang mahingi yung tenancy contract nyo, ipiprint ko lang kasi papakita ko sa Taiwan sa immigration. Alam nyo kung bakit? Kasi yung immigration officer, syempre tatanungin kayo kung ako ba naman ang officer, ilang months ka mag-i-stay doon? Syempre 3 months. Tapos saan ka mag-i-stay? Meron ka bang booking sa hotel? Siyempre, kung meron kang booking sa hotel, siyempre, 3 months. Magtataka na yon kung 3 months ka mag-stay doon, di ba? Sobrang, sobrang yaman mo na, di ba? Yung ang tenancy contract, siyempre, papakita mo yun. Dito po ako mag-stay sa kaibigan ko, sa family ko. Ito po yung bahay nila. So, meron kang ipapakita, siyempre.
na talagang doon ka talaga mag-stay. Siyempre, kung wala kang tenancy contract, tapos sasabihin sa'yo ng immigration officer, oh, wala kang tenancy contract or booking sa hotel. Kung meron ka mang booking sa hotel, syempre 3 months ka mag-stay. Ang dami mo ng pera. dami mong pera niyan, di ko kung mag-stay ka sa hotel. Mas maganda, meron ka ring tenancy contract. At mas maganda, may kaibigan ka na, may kaibigan ka doon, pamilya na, baga, tutulong pag kumuha ka ng visa, punta ka sa mga agency, di ba, mag-inquire. Yun. Tapos mga mata, pag na-complete nyo na yan, lahat ng requirements na sinabi ko, pagpunta nyo ng airport ng Taiwan, syempre, pag nandun na kayo sa immigration, as in, mabilis lang. Doon pa lang sa check-in, sabihin sa'yo, nasan yung ticket mo? Ito yung ticket ko. O, yung pabalik mong ticket. Okay, ito rin. Cebu pa, pabalik ka ng Manila, tapos papunta mo ng Emirates sa Dubai. Tapos, tatanungin sa'yo, meron ka bang, ako tinanong, ticket, balikan. Dapat tandaan mo yung kung kailan ka babalik. Kung kailan ka babalik ng Manila. Kasi tinatanong din yan. Tapos yung tenancy contract. Ito po yung tenancy contract. O saan ka mag-stay? Nandun po yung misis ko. Ganun. Kung sa inyo naman, nandun po yung kaibigan ko. Ito po yung yung tenancy contract niya. Okay? Tapos, PCR test. Yan, COVID, yung result niya dapat negative. At travel insurance, syempre kailangan din yan. Papakita mo yan, ticket mo na balikan, visa na 3 months, tapos travel insurance, at COVID test kung meron pa. So, at mga kamata, nakalimutan ko sabihin yung sa tenant contract, kung may pamilya kayo doon o kaibigan, i-print nyo na rin yung passport niya, Emirates ID. Alam na yan kung sino yung mga kaibigan nyo nandun. Parang ARC yan sa Taiwan. ID na yan. Tapos, yun lang. Para at least kung tanungin na tenant contract, ito yung kaibigan ko, ito yung passport niya. So, parehas lang ba? I-check din. Kung sakali, i-check yung Emirates ID, pati yung passport. Tapos, pagdating sa check-in, tatanungin niya kayo. Isang tanong, isang sagot lang. Madali lang naman. Tapos, pagdating sa immigration, wala, ganun lang din. Tatanong, ka lang din. Parang, same lang sa check-in. So, ganun lang. Sobrang dali lang. Tapos, pagdating sa Dubai, hindi ka na tatanungin katulad sa Pilipinas. So, madali lang. Sabihin sa'yo, syempre, Arabic yun eh. Sasabihin sa'yo, nasan yung visa mo? Pakita mo yung visa mo, ganun, no? 3 months. What's your name? Sabihin sa'yo ganun, ano pangalan mo? Ako si ganito. Nasan yung pabalik mo na ticket, eto. Sabi ko naman lahat ng requirements at paano ba pumunta ng Dubai. At yun, good luck sa inyo mga kamata. At sana nag-enjoy kayo sa vlog ko itong ginawa kong video ngayon, paano ba magpunta ng Dubai mula Taiwan papuntang Dubai. At yun, kung nagustuhan nyo itong video ko, palik naman, share, tapos subscribe na rin kayo sa channel ko. At yan sa ko rin, sa FB page, Kuya Mata in Canada. Yan, bago kong page yun. At doon ko rin sineshare yung mga videos ko sa YouTube, doon sa bago kong page, Kuya Mata in Canada. Ayun, at maraming salamat mga kamata. Sana nag-enjoy ko sa vlog ko. At lagi tayo mag-iingat. God bless you all mga kamata. See you sa next video.